Okay, so magandang hapon. Nandito po tayo sa tanggapan ng Consumer Welfare Office dito po sa tanggapan ni Ma'am Milana E. Alcaraz na kung saan siya po ay magbibigay po sa atin ng update tungkol po doon sa usapin ng consumer at ganoon din po sa proteksyon ng ating mamimili dito po sa lungsod ng Parañaque. Ma'am, kung okay lang po sa inyo, tatanungin ko lang po kayo kung ano po ba talagang pinaka-duties and responsibilities po na ninyong tanggapan dito po sa lungsod ng Parañaque. Okay. Una sa lahat, gusto ko munang bumati sa inyo ng isang magandang hapon at nakakatuwa naman na tayo ay nabisita ni kabayan Latam. Tama ba? Oo. No? Usually tayo follower tayo niyan Every night nanonood ako niyan kasi very informative talaga. So, usually marami siyang kinikwento about sa mga pangyayari dito sa kapaligiran sa Parañaque. And I am glad, very proud naman ako na ito and honored na tayo ay nabisita niya para naman tayo ay makapagbigay ulat din para sa ating mga consumers. So gusto ko lang umpisahan kabayan, paano ba nagsimula itong Consumer Welfare Office? Itong Consumer Welfare Office, ito ay kinreate through ordinance. Ito ay isang ordinansa 9606 series of 1995 kung saan ang proponente nito ay ang nasirang konsehal si Alberto Benavista. So dyan na nakasaad dyan kung ano yung aming mga mandato. Mandato namin na protektahan at pangalagaan ang kapakanan ng mga mamimili. So ano nga ba yun? Paano ba napoprotektahan yan? So with that, meron niyang mga functions. Ano ba yung mga functions natin dito? So isang function na napakahalaga na masasabi ko talaga kabayan. At ito, sinasabi ko sa iyo, mismong Department of Trade and Industry, pwede ko silang i-quote dito, na of all the cities, tayo lang merong ganitong Consumer Welfare Office kung saan, talagang nababantayan ang lahat ng mga establishments pertaining sa mga nagtitinda so paano bang pagbabantay ginagawa natin? So ito na, dito na pumapasok yung functions natin kung saan ang ating consistent monitoring, price monitoring of various business establishments, and that also includes yung ating mga market. Actually meron tayong market na malalaki, yung apat, public market, dyan sa La Huerta, meron tayong market, yung mga private market natin dyan sa Bikutan, meron dyan sa Baclaran, meron din tayong medyo malaki din dito sa BF City Farm. And aside from that malalaking business, public market or merkado, meron din tayong mga talipapa na pinupuntahan. So kung di ako nagkakamali, nasa 18, yun yung talagang nagtitinda dito sa Parañaque, both District 1 and District 2, na pinupuntahan namin yan, Chine-check natin dyan ang mga presyo, Especially naman, dun sa mga business establishments naman, meron tayong 44 business establishments. Ano to? Ito yung mga SM, meron tayong mga Pure Gold, meron tayong Super 8, Shopwise, kasama yung Robinsons, Pure Gold Junior, dyan sa SMBF, lahat, almost lahat dito talaga, pinupuntahan natin yan, and then we're making sure na itong mga ito ay sumusunod dun sa SRP na tinatawag. Ano ba itong SRP? Ito yung suggested retail price, So with that, we coordinate with the Department of Trade and Industry, kung saan yan po sila yung nag-aaral niyan kung paano ba ipinapataw o nilalagyan ng karampatang suggested retail price ang mga manufactured goods, So ano pa aside from that yung ating ginagawa? So nagche-check sa buong araw-araw yan, pupunta tayo dyan sa mga palengke, chine-check din natin. Actually hindi lang yung presyo Siyempre when you say consumer welfare, yung protection natin, make sure na dapat napoprotektahan natin itong ating mga mamimili. Pag sinabi mo, hindi lang siyempre presyo, kasama na dyan yung kalidad. Dapat in good condition, diba?
we make sure, ang tinitingnan natin, of course, dapat pag mga delata, hindi yan dapat, expired, diba? Dapat yan, nasa magandang kondisyon, hindi pipe. Gusto ko lang paalala sa ating mga mamimili, no? Kung sakasakali makakakita kayo ng mga piping lata, according sa ating pag-aaral, in coordination with the Food and Drug Administration, yan pala hindi safe yung pag may mga pipi na, kasi we may never know, nagkaroon na ng butas yan lata na yan, no? Yung mga delata. At yun, ang pwedeng makakontaminate ng pagkain kung saan, hindi na safe kainin yon. Hindi natin makikita by our naked eye na may butas pala yon. Kaya yan, isa sa chine-check natin, when we see that in the sa merkado, hindi yan dapat naka-display. Dapat ina-alis yan dyan sa kanilang mga shelves, no? Dapat talagang maayos, quality, pati yung kanyang packaging. Very important yan. No? Hindi lang yung content, but of course, yung nga sinasabi natin, yung packaging niya. What else? So, aside from that, tinitignan din natin na napaka-importante ito, nakasaad to sa Price Act, no? Yung price tag. Napaka-importante ng price tag. So, mapapansin natin, lahat ng pinupuntahan natin ng grocery stores, meron yung price tag. Diba? Kasi pag wala yan pinibigyan natin ng attention. No? Ina-address natin agad yan dun sa tindahan na dapat, even if it is in the grocery stores, malalaking grocery stores man yan. So, kahalagahan? Bakit kailangan may price tag? Actually, practical lang naman, di ba? Tayong mga mamimili, pag pumunta tayo sa grocery, syempre, hindi naman yan, basta pupunta ka dyan at mamimili ka. Syempre, binabudget natin yan. We have to know kung sapat ba yung budget natin for that items na mga kailangan natin, di ba? Yung mga grocery items. So, ano gagawin natin? If we do not know kung magkano ang halaga ng bawat delata o ano man yung binibila nating goods, kaya napakahalaga, dapat meron niyang price tag. And gano'n na rin yung sinasabi natin sa palengke. Pinagsasabihan din natin sila na sana yung kanilang mga panindang isda o mga baboy, dapat meron niyang nakalagay na price tag. Para na rin, tulong na rin natin dito sa ating mga mamimili na makapag-budget ng tama. And at the same time, para malaman natin if this particular sellers are really following the suggested retail price. Ganun din, hindi naman natin sinasabi sa ating mga wet market products na wala talaga. Pero meron pong sinusunod Yun ang nanggagaling sa Department of Agriculture. At yan po yung ating sinusunod. At ang baseline natin dito ay yung sa Lawerta. So kung magkano yon, according to Department of Agriculture, nakausap po natin yan, tayo po pala sa Parañaque ay talagang isa rin sa napakamura daw ng mga bilihin. Yan ho ay nabanggit nila sa akin. I will not mention the other cities that they have compared with, pero nabanggit nila sa akin yan. Talaga daw ho sa Parañaque, kasi nga at the same time talaga, sabi nga, siguro kasi nababantayan. At meron ho tayong yung tinatawag na LPCC. Ano ba yung LPCC? Yun yung tinatawag na Local Price Coordinating Council. Kung saan meron tayo niyan, siyempre nagsimula yan sa NPCC, which is National Price Coordinating Council. Kaya lang, since laki ba naman ng ating bansa din, hindi naman yan makukover lahat, kakayanin ng national. That's actually the reason why sila ay dinadelegate dyan sana sa ating mga lokal na pamahalaan. And it so happened, and this was actually talagang mentioned by the Department of Agriculture, na tayo raw nga po ay napaka-active ng ating LPCC. At gusto ko lang i-share sa iyo, kabayan, actually, ako po ay naimbitahan na mag-talk sa isang DTI din yun pero sa Bicol, At yan po, nabanggit natin, tinanong tayo dyan, ano ba daw ang ating sikreto? Bakit daw po ba talaga na ang LPCC natin ay napaka-active, o yung Local Price Coordinating Council? Sabi ko, kasi siguro simple lang, because we have this Consumer Welfare Office na napakalaking tulong para magtuloy-tuloy at hindi lang
Kasi usually ang LPCC, parang gumagana lang yan pag merong mga kalamidad, no? Nagkaroon ng kalamidad, nagkaroon ng mga disaster, no? Doon lang nag-check nung kung magkano ba, kung nagkaroon ba ng price freeze, no? Huminto ba yung ano dyan. Yun. Dahil binabantayan ng gusto kasi there are some, sabihin na natin, ng mga unscrupulous traders o yung nagtitake advantage, most especially with this pag dumadating yung mga kalamidad na yan, di ba? So dito, hindi pwedeng mangyari, hindi nangyayari, sa totoo lang, no? I can vouch to that kasi nakita natin paano ko nasasabi? Kasi meron tayong price monitoring ng consistent yon. So, we know for a fact kung tumaas ba yan ang todo-todo, ng milya-milya, pag dumadating yung mga kalamidad. Eto, sabihin ko sa'yo, wala hong ganong pangyayari. Kasi nga, nakikita natin, sabi ko nga, kung wala siguro tayong consistent monitoring, then that's the time, wala tayong pakialam. Hindi natin alam kung tumaas ba yan, hindi natin alam yon kasi wala tayong baseline Asa ng comparison, diba? Hindi mo mako-compare kung tumaas siya ng todo-todo. Kasi, hindi mo na umpisa ng pag-check during that time. Dito, masasabi ko, talagang very, active tayo dyan sa ganyan. Yes, sir. Opo, ma'am, itatanong ko lang po sa inyo kasi sabi po nila, may tinatawag po tayong talipapa. Apo. May tinatawag po tayong palengke. Apo. May tinatawag po tayong supermarket. Kung okay lang po sa inyo, ma'am, pwede niyo po ba kami mabigyan ng konting background or knowledge tungkol po sa tatlong uri ng pamilihan? O, sige po. Actually, yung mga tatlong uri ng pamilihan, when we say nga, yung ating malalaking market, kanina sabi ko yan, no, meron tayong mga merkado na malalaki. Yan nga yung talaga sa ating public market, kung saan talagang sila ay nakakapagbenta ng talagang napakamura. No? Ngayon, meron tayong talipapa. Bakit minsan iba yung presyo nila? Bakit mas mataas yung presyo nila ng konti lang as compared to the bigger markets? Ito po yun, no? Meron tayong tinatawag na angkat, umaangkat lang. Also, with that market, dun lang sila namimili. Unlike yung malaki nating merkado talaga, nakakapamili sila ng ng kanilang mga paninda doon mismo sa say for instance, if ikaw nagtitinda ng mga baboy, no? Saan ka mismo bumibili? Ang supplier nila usually hog raiser talaga. Diba? May farm, diretso sa farm yan. Kaya mura nilang maibibili yan. Kumbaga walang middleman, walang nanggigitna, no? Siyempre, pagdating ng talipapa, sila bibili na ron. So, ano na ba yung nag-incur natin dyan? Siyempre, meron na mga pamasahe, meron ka na dyang mga taong involved dyan. Ano yung, ang tawag doon, how do you call that? Yung pahinante or yung tagabuhat mo, no? Isinakay mo na yan sa tricycle, no? Isinakay mo na yan sa jeep para mas magkasya lahat yung mga pinabili mo. So, siyempre, nagkakaroon ng karampatang karagdagan yan. Kaya, ganoon din, tumataas din po yung dyan. Opo. Ma'am, nabanggit niyo po kanina yung tungkol dun sa minsan natutupin lata, hindi na po pala yan dahil medyo may damage na po pala. Tatanong ko lang po, ma'am, kasi every now and then po, ma'am, tayo nang po umiinom ng soft drinks, paminsan-minsan yun ang ating nakikita na may mga kunting kalawang dun sa pinakatakip ng soft drinks. Kung okay lang po sa inyo, ma'am, yun po ba ay considered damage or yun po ba dapat papalitan o ano pong protection ng isang consumer kung sakaling sinabi niya, may kalawang naman yung nyo. Ano po ba ang doon? Actually, kung mapapansin natin sa ngayon, kasi during the time, sa ngayon, mapapansin natin, very rare na ngayon yung gumagamit ng tanzan. Tanzan, you call that tanzan yung parang bakal na gano'n, no? Ano yung ginagamit usually? Ito na yung mga plastic na rin, no? Even if you buy yung mga cola drinks, talagang gano'n na rin ang ginagamit. Probably isa yun sa mga bagay, no? Para mabigyan ng protection ng consumer. Siguro, sabi nga, sa ginawa nilang pag-aaral ng mga manufacturing industry na to para mabigyan ng mas maganda at ligtas ang mga mamamayan o ang mga mamimili, gumawa na sila ng mga innovations. And these are the innovations that they made. Yung instead na tansan, they use yung mga plastic bottles na lang din. And at the same time, plastic yung kanilang cup.
Ano po? And so nakikita ko na ngayon yung mga tanza na ganyan. Ewan ko, meron pa ba? Limited na po. Limited na rin. Oo. Opo. Oh, ma'am, lipat naman po tayo dun sa usapin nung ginagamit sa pagluluto, yung kerosene, di ba? Opo, so makikita po natin minsan iba't ibang uri ng tangke. Makikita po natin may magaganda, may malilinis. Yung iba naman, ma'am, medyo sabihin natin na parang kalawangin na nawala na po dun sa standard nung ano. At iniisip nga, sabi nga po, standard laman daw po yun, at least 11 kilos. Itatanong ko lang po ma'am sa inyo dito po sa lungsod ng Parañaque, kung okay lang po sa inyo. Yung po ba mga nagdi-deliver o yung mga warehouses po na mga ano na to, tawag niyo, mga tangke na to, paminsan-minsan po ba nagbibisita niyo para alamin kung ano po ba talagang standard ng kanilang mga tangke? Ganun din po yung laman. Actually, yan nga po ang isa nating gustong mangyari, no? Isa yan sa talaga, kasi since consumer, concern very consumer concern yan, yung mga ganyan, mga tangke, no, ng gas. At pinapayo nga natin sa mga mamimili na mas ligtas bumili niyan sa talagang mga tunay na or legitimate seller, no? At dapat tinitingnan din natin yung meron yan seal. Usually nakikita natin talaga may seal yung bukasan yan. Pag nakita natin talagang yan walang seal, hindi natin dapat bilihin yan. Opo. Ma'am, bali, nabanggit ko na nga po ito dati sa aking programa na sabi nga po nila pagdating doon sa supermarket, doon sa malalaking supermarket, doon sa mga department, doon po sa mga ating mga establishmento rito, yung comparison pagdating po doon sa mga convenience store, di ba, yung 24/7 na mga tindahan, medyo mataas po sila sa kanila. Ano po ba ang sabihin po natin, ano po ba bakit nagkaroon ng ganung sitwasyon pagdating sa usapin ng presyo? Okay. Una sa lahat, gusto ko nang ulitin din sa inyo, no, na kung ano yung minomonitor natin at ano yung nilalagyan ng suggested retail price. This is according to Department of Trade and Industry din, no, kung saan tayo ay parang nasa local tayo niyan yung local DTI. Ano yan, pag sinabi natin convenience store, talaga pong iba ang presyo niyan. And we do not check po. Hindi natin talaga chine-check yan Kasi ang chine-check po natin yung mga non-branded. So, hindi mga branded products po. At yung talagang sabihin natin na talagang syempre, hirap din ating mga consumer, lalo na doon sa mga maliliit na talagang from grassroots, diba? Yan ang talaga nating chine-check. Ibig sabihin po, ma'am, itong tinatawag na Consumer Welfare Office dito po sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque. Ganun din po yung Department of Trade and Industry. At nabanggit po na tila yung talagang sabi nga po nila yung totally monitor nila yung tinatawag na basic commodities na kung saan katulad po nabanggit niyo po yung mga dilata, yung mga foods, yung mga instant yata naluluto even sa supermarket. At ito daw pong sa mga sa minister naman hindi na po kasama sa kanilang minomonitor every now and then. Yung pong mga sabihin natin convenience store, hindi po kasama. Oo. Only yung lang talaga nagbebenta ng mga basic needs and prime commodities, basic necessities and prime commodities. Tawag natin diyan BNPCs, no, in short. Ma'am, lipat naman po tayo dito sa usapin ng ating mga tinatawag na diskwento caravan, di ba? Paminsan-minsan po ang ating national government, katulad po ng Department of Agriculture at Department of Agriculture, tama po, no? At ganun din po ibang tanggapan ng ating national government. At ganun yung malalaking di ba? May malalaki po tayong mga manufacturer, yung mga food products naman, mga malalaking company na nagkakaroon po sila ng diskwento caravan. Kumusta naman po ang status niya dito po sa lungsod ng Parañaque? Okay. So, meron tayong yung last October, nagkaroon tayo ng, diskwento caravan, no? At usually, ang ginagawa natin yan yearly, no? Pag dumadating ang Oktubre, tayo yung nagse-celebrate ng Consumer Welfare Month. At isa yan sa ating nabe-benefit ng ating mga consumers, and at the same time, sabi ko nga, hindi lang naman consumer ang nakikinabang, kundi ang mga manufacturing industry din. Bakit? No? Dahil sila ay nakakapag-showcase ng kanilang mga produkto, mga basic needs, necessities, and prime commodities
At dyan naman ginaganap yan usually sa ating parking grounds. At yan po libre. Gusto ko lang yung linawin, no, sa lahat. Wala pong binapataw na kahit magkano, kahit single cent ang ating mayor. Wala ho. Talaga pong libre ho yung napapagamit sa ating mga entrepreneur at saka yung mga manufacturing industry, no, manufacturers, no. Usually andyan po sila at yan ho walang yan tinatawag nating interzonal Hindi lang yan yung sabihin natin kasi dapat taga Parañaque na, hindi po, talagang tinutulungan natin yan, malawak po yan, and with the coordination with the Department of Trade and Industry. Makikita nyo, nandiyan ang Marikina, diba? Marikina Shoes, lahat. Tapos meron tayong Nestle, malalaki ring kumpanya, at maliliit, andyan din po. Kasama rin natin ang Kadiwa, no? Yung from the Department of Agriculture, meron tayong inimbita na talagang direct from kanilang farm, no? Nagtitinda din po sila dyan ng mga fresh at talagang freshly harvested vegetables and fruits, no? At meron nga, no, kamakailan lang nung October din, this is actually introduced ng Department of Trade and Industry, yung tinatawag nating PRD, presyong reasonable dapat, kung saan meron tayong mga frozen meat na napaka-quality niya, ang gaganda rin. Oo. And then, what else? Gusto kong banggitin din, no, ang national, like, the Department of Agriculture, nagbigay sila ng tulong, no, sa selected vendors na talagang ambulant vendors nga ito, kung tutuusin, dyan sa public market natin, through the coordination with our market master Renato Jose, no. At namili tayo dyan, namili siya, at ayan, sinertipayan niya naman na itong mga manininda na to, nakatanggap sila ng 10,000 dagdag puhunan. 10,000 pesos po. Yes, 30 vendors. At pero yan po until now proyekto po yan. Ang inyo pong lingkod ang gumawa ng parang project study, gumawa tayo niyan kung saan ito po ay gagawin for 2 months. 2 months nating itong chine-check, meron silang journal, nilalagay nila dyan yung tinuruan natin sila, dumaan tayo sa isang parang karoon din ng seminar, nagbigay tayo sa kanila ng pagtuturo about basic recording kung saan isusulat nila doon yung kanilang purchase and sales report. At yun ay chine-check natin weekly. So far naman, nakikita natin, kasi ang sabi ng Department of Agriculture, pag nakita nila after the project at existing pa yung puhunan at the same time, maganda pa din yung kanilang paninda, baka madagdagan pa daw po. Okay. So, Ang ganda. Diba? Ibig sabihin, ma'am, yung binigay po na tulong ng ating Department of Agriculture na 10,000, yun po ay totally na tulong Bigay. talaga. So wala pong sabihin po natin na babalik, hindi po hindi po yan Opo. loan. Yan po ay Maganda. grant. Financial grant po worth 300,000. Opo. Ma'am, yung tungkol po dun sa usapan ng caravan, ay marami po ang naging maganda po ang feedback nun, lalong-lalo na po yung Kadiwa. Dahil ang sabi po nila, pati nga ako ma'am nakabili, sariwang-sariwa na po yung mga binibinta nila, lalong-lalo na po yung mga gulay at prutas. At ganun din po, nakakasiguro daw po sila dun sa tamang timbang. Opo. Oo. So, ngayon po malapit ng December, yun po ba kung sakaling tuloy-tuloy po ba yan dito sa lungsod ng Gusto kong Parañaque? samantalahin ng pagkakataong ito, no, kasi para manawagan din sa ating mga Parañaqueños kasamahan dito, no, na halimbawa meron kayong small business, especially food, no, magkakaroon po tayo ng Diskwento Caravan tung December 6. Traditionally, we conduct that for 3 days lang. So ngayon, kasi nanghihingi sila ng ibang mga nag-conduct na rin po dito, kung pwede daw i-extend ng 1 week. At yan po yung hinihingi po natin ngayon. Actually, nung nagkasalubong tayo, dala-dala ko yung letter, gumawa ako ng letter para matulungan nga din yung ating mga manininda, no, mga entrepreneurs, na sana maging 1 linggo man lang, no, para siguro 6 to 10. So, inaanyayahan ko December 6 to 10. 10. Opo, magkakaroon po tayo ng Christmas Diskwento Caravan dyan po sa City Hall Parking Grounds, kung saan po lahat po ay inaanyayahan na sana makilahok tayo. Kung gusto nyo magtinda, register lang po kayo
Sa ngayon na tumatanggap na ho kami ng mga gustong magtinda dyan. At gusto kong ulitin, ito po ay free. Wala hong bayad dyan. Free po nating magagamit yung ating Parañaque City Grounds. Siguro lang po, magdala na lang ng sarili nyong table. Ganun nyo, kung ano yung paninda ninyo. At we will try, ito po naman po sa mga tent, yan naman po, hinihiram natin sa ating mga magigiting na konsehal. Na po, at kay Mayor, nakakahiram din po tayo. Yan po ilalatag natin dyan. At nakakasigurado ho ako, as I said po, sir, na totoo po yan na talagang quality but discounted. No? Kaya po Diskwento Caravan, lahat ho, mura. Kaya yung mga magtitinda din, make it sure na murang halaga din po. But of course, that has to be quality product. Yun po ang ating gusto lang maibigay. Kasi hindi naman po dapat na isa lang ang nagbe-benefit. Itong ating proyekto na to, dapat dalawa, no? Or actually, tatlo pa nga. Una, alin? Yung consumers dapat maka-avail ng mura, pero quality products. At ang mga manininda naman, at least naman yung na-experience nilang tremendous losses during or brought by the pandemic. Diba? Alam naman natin yan na nangyari yon, maraming medyo, yung iba nagsara, doon na nga, no? At ngayon pa lang babangon, sana tulungan natin silang bumangon. At pag nakabangon yan, tiyak. Yung pangatlo, sabi ko nga, yung ekonomiya natin. Opo, ma'am, bali, isisingit ko lang po ito dahil doon po sa ating mga kababayan na ating na tanggap naman na feedback. Mula daw po nung halos several years na po, nasa kanilang pag-ikot naman sa kanilang pamimili, malaki daw po ang naganap na improvement tungkol po doon sa sapin ng ating mga palengke dito. Kung okay lang po sa inyo, hindi ko alam kung kayo po ang dapat sumagat nito o yung sentro, tungkol po doon sa sapin ng kalinisan. Sa usaping kalinisan? Opo, opo. Well, actually, gusto ko lang sabihin, no? Meron tayong 8 karapatan bilang mamimili at meron din tayong 5 responsibilidad. Sabi ko nga, kaakibat ng karapatan, syempre dapat may responsibility din tayo bilang consumer, no? Sabi ko, ano yung una? Meron tayo, medyo mahaba to, pero i-shorten ko lang, ha? Meron tayong 8 karapatan. Ito yung the right to basic needs, okay? The right to safety. Meron tayong number 3, the right to information. Number 4, the right to choose. Number 5, the right to representation. Number 6, the right to redress. Number 7, the right to consumer education. And number 8, the healthy environment. Bigyan ko lang ng konting paliwanag na, pero maikli lang naman. Kasi ang ganda nito Oo. Ito yung tinotalk ko in every schools na pinupuntahan ko. Sa public schools natin. During pre-pandemic pa, kasi napakahalaga na malaman sana to ng mga kabataan din. No? Ano to, yung basic needs nga, sabi nga natin, lahat tayo may karapatan sa talagang mga pangangailangan. Ano ba yun? Siyempre, yung ating mga basic needs, talagang pangangailangan. At hindi dapat, ang kahalagahan nito ay, especially pag dumarating ang mga kalamidad, hindi tayo dapat nagpa-panic buying. Sana, isipin natin lagi, no, tayo mga consumers, na lahat tayo ay may karapatan sa basic needs. Kung kaya, hindi dapat porket ikaw ay may karapatang may pambili, ikaw na lang ang bibigyan ng mga manininda. No? Dapat pantay-pantay. Dapat lahat may karapatang bumili. Ayon lang sa dapat nang gagamitin. Huwag nang susobra doon. Especially pag may kalamidad. No, number 2, the right to safety. Very important yan, especially ngayon. Ngayong malapit ng Christmas. Alam niyo yung mga Christmas lights? Meron yata yung tinitingnan dyan. Isa yan sa chine-check namin. Sabi ko nga, isa sa function namin yan. Chine-check namin yan, pupunta kami, tinitingnan natin kung yan ay mga ICC marks or PS marks. Ano ba to? Ito yung tinatawag na Import Commodity Clearance. Kung ito ay ito ba ay dumaan sa pagsusuri ng BPS o yung Bureau of Philippine Standards, no? Ganon din yung PS marks, no? Kailangan yan dumaan doon sa pagsusuri bago niya ibenta. Paano mo lalaman? So dapat may tatak ng mga ganon yan, yung binibili natin. At gusto kong sabihin sa iyo, kabayan, na never tayong nagka-encounter dito sa Parañaque ng sunog during that time dahil nga yan ay bantay sarado. No, hindi ko
na i-mention, pero before naka-check kami nang walang ganyan, walang serial number, yan ay in-stop namin at tinawagan namin ng DTI, yan ay kinonfiscate. So, ibig sabihin, hindi nag-proliferate sa market ang mga walang tatak na ganyan. Ibig sabihin, safe lahat ang nakapaligid. And we will do that again this December. Checkin namin yan, including the Noche Buena products. Ipapasok ko lang yun kasi mamaya hindi ko na babalikan yun. Yung Noche Buena products, chine-check natin kung yan ba ay tumaas. Kasi syempre, usually pag ganyang mga nagkakaroon ng mga taking advantage, no? Ayaw natin nun. So, dapat, alam natin, napakahirap na ng buhay. Hindi dapat magsamantala. Okay? And then, the right to information. Of course, dapat alam natin, mamimili, karapatan natin na tayo ay nabibigyan ng tamang impormasyon sa mga binibili natin. Ano yan? Nakasulat ng maayos, malinaw, ang mga expiration date niyan, tama ba yan? Ano ba ang content niyan? Kung yan ba pwede na sa ating kalusugan? The right to choose. Karapatan natin pumili kung ano gusto natin. At never na tayo ipipilitin ng kahit sino man na bilhin yung produkto nang hindi naman natin gusto. No? Kaya nga sabi ko sa mga mamimili, tayo binigyan ng karapatan ng mag-choose o mamili. Tapos biglang magsusoli ka ng produkto dahil ayaw mo na lang, nagbago ka lang ng isip. That's a big no. Huwag naman pong ganon. Sana huwag tayong ganon na mo yon na hindi naman tama na dahil naayawan mo lang, nagbago ka lang ng isip, isusoli mo na kasi binigyan ka ng time to choose. No? And we do not tolerate that. Pag meron pumunta sa amin dito, kasi gusto ko lang sabihin na pala before ko diretsuhin yung the 8 rights, na ang aming tanggapan ay nag-handle ng consumer complaints. So ano yon? So yung mga nakabili na hindi nila sila na satisfied sa pinamili nila, merong diferensya, no? Yun, pwedeng lumapit po dito. Pero gusto ko lang ipaalala, bago naman kayo diretso sa amin, make it sure na nakausap nyo na yung tindahan na nirereklamo nyo. Kasi, they might never know na meron palang mali sila. No? At wag kayo dinedma, inignore. Then that's the time na pwede kayong pumunta dito. And we will call their attention. Pag haharapin namin kayo dito, we do the mediation. No? So, yun nga po. And then number 5, the right to representation. Ano to? Yung karapatan ng mamimili na pwede din tayong suggest, no? Kung ano yung mga nasa sa loobin natin na pwedeng makatulong, no? Sa batas, no? Katulad nga po yung meron na tayo na batas na yan yung demand for your change sa sukle, no? Hindi na po pwede yung parang susuklian tayo ng candy lang. Bawal na po yan, batas na yan, no? Kailangan bigla suklian mo ako ng tunay na pera rin. Pera talaga. 25 centavos o magkano man yun. Pera. Pera. Oo. So what else? The right to redress. The right to redress. Okay? So yun na nga. Sabi ko, if you have complaints sa nabili mo, we have the right to 3 R's. Ano ba yung 3 R's na yan? The replace, the refund, and replace, refund, and nakalimutan ko na yung isang R. I-replace mo papapalitan mo yan, and then gusto mo lang i-refund yung pera, diba? Pwede yun. Pwede kang magsabi sa kanila na pwede bang pa-refund, mamili ka dun no? That is the right to redress. What else? The consumer education. Gusto kong banggitin sa inyo to. Ang Consumer Welfare Office, nung wala pang pandemic, gusto kong sabihin sa inyo na kabi-kabila ang seminar na ibinibigay namin. Nakikipag-coordinate tayo sa iba't ibang sangay ng national government din, katulad ng Department of Agriculture, Department of FDA, no? Food and Drug Administration, Department sa mga health, ganyan. Yan nagtuturo ng libre. Kaya nga sabi ko, sayang, no? When we ask sana, we go to barangays actually. At iniimbitahan natin sila. Pumupunta naman sila. And usually, nagkakaroon tayo ng mga libreng pag-aaral. Natututo sila, especially before, yung mga accounting for non-accountants, kapag tayo niyan, branding, about entrepreneurship, magkaroon ng business. Yan po. So, because tayo, as a consumer, meron tayong karapatan dyan. No? And
Yun na nga, babalikan ko yung kanina, the healthy environment. Karapatan natin ay may malinis na kapaligiran. No? So, sabi nga, ano ba, paano ba magkaroon ng kapaligiran na malinis? Aba, of course, sabi nga, nag-umpisa yan, tapat mo, linis mo. No? Hindi, nagkalat ka na, gusto mo pa, iba, kapitbahay mo pa maglinis nun. Sana hindi ganon. And what else? Sabi ko nga, yung mga pwedeng i-recycle, no? Sabi nga, Senro, ang ganda ng ginagawa ng Senro. Actually, meron sila, gusto ko lang banggitin to, I'd like to take this opportunity. Meron kasi kaming kadiwa in Ayala Malls, and then we invited them also, andun sila, meron lahat ng recyclable materials na ginawa nila ang gaganda, turn into a finished product. Meron mga sinelas na ang gaganda, merong mga bags out of basahan, out of talagang basura, nagawa nila they turn into talagang nabibili, pwede pang maging kabuhayan. Ayan, ginagawa nila. You know, yung healthy environment, sabi ko, napaka-ganda. Palagi ko nga, alam mo yung kantang nakanta ng Asin, sir? Opo, Asin. Yung, pagkakanta ko yan eh. Yung, wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Sorry ha, hindi maganda boses ko, pero ang ganda ng lyrics niya. Ito mga, kay dumina ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Bakit nagkaganon? Kasi kakatapon ng basura. Diba? What else? Yung illegal logging. Diba? Sana hindi ganon. Para tuloy-tuloy. Walang baha. Walang ganon. Dapat magpatuloy natin yung pagtatanim. Diba? Na ang ganda naman ngayon. Buti na lang nauso yung plantita. Di po ba? Kahit sabi ko nga yung maliit na nakakahanga yung mga barangay, nakikita po natin yan. Meron silang mga, alam niyo yung mga mineral water, lalagyan na ng mga mineral water pag wala ng laman. Lalagyan nila ng lupa, tapos lalagyan na ng tanim. O wala man nila sila talagang backyard o front yard na pwedeng pagtaniman. With that, nakapagtanim sila. Actually, meron po yung ating First Lady, meron siyang proyekto, si Madam Janet Olivares, yung faith. We call that faith. Faith is food always in the home. Ang ganda sa pamamagitan lang ng pagtatanim. No? And that is karapatan, healthy environment. Sabi ko nga, kaakibat ng right natin o karapatan, dapat may responsibilidad. Ano yun? Critical awareness. Ano ibig sabihin nun? Aba, pag meron naman tayong alam na hindi magandang nangyari, meron ng, say for instance, nangyayari na sa iyo, do not be passive consumer. Dapat ipaalam nyo doon sa, it doesn't mean na maaarte ka o masyado kang meticuloso. Hindi yun eh. Ginagawa natin itong nagre-reklamo tayo kung talagang alam natin mali ang ginawa ng seller, no? O yung mga ngalakal o manininda. Kasi kung hindi tayo kikibo, that would be precedent. Yun ang mangyayari, no? Wala na lang magsasalita, tinatanggap naman ng mga. So, very important not to be passive. No? And then, of course, action. Pangalawang responsibilidad, paano gagawin? Pag ganun, sabi ko nga, magreklamo mismo doon sa tindahan at pag hindi kayo pinakinggan, punta kayo in a particular agency na makakatulong sa inyo. Gusto kong sabihin, ito po yon yung ating Consumer Welfare Office kung saan pwede nyo ihain. Sabi ko nga, this is a no wrong door policy. Ibig sabihin, kapit kayo dito, kung hindi naman tungkol sa amin yun, i-refer namin kayo kung saang agency kayo nararapat para makapaghain ng inyong complaint. And then, social concern. Isa sa responsibility natin yan. Yung social responsibility, very important. I mean, sabi ko nga, no man is an island. Di po ba? May kanta na naman dyan. No man is an island. Sir, alam mo yan, kapalahunan yan. No man stands alone. Diba? Each man is my brother. Each man is my friend. Diba? Kaya dapat social responsibility, very important. And then, number 4 responsibility is environmental awareness. So, yun nga, dapat alam natin ang nangyayari sa kapaligiran natin. Dapat tayo mismo, hindi yung puro tayo reklamo, pero ano naman ginagawa natin? Tapon dito, tapon dyan, at hindi man lang nagsesegregate.
This is the time for us to segregate. Ano ba? And number 5, solidarity. Dapat magkaroon tayo ng solid, tayong lahat ng mga consumer, magkaisa, malabanan ang mga tiwaling manininda. Kasi kung hindi tayo tikibo, tayo ay magpapasa, walang bahala lang, hindi tayo magkakaroon ng magandang, yung talagang tama na dapat natin maranasan o makamtan bilang isang consumer. So, I think, that makes sense. Naman po. Opo. Paano? Ma'am, malapit na po ang holiday season, ano? Kung okay lang po sa inyo, ma'am, siguro yung preparasyon niyo po at panawagan sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Parañaque. Okay, sabi ko nga, Christmas is just around the corner. Grabe. Ano na ngayon? November na, November 8 or 9? basta we're on November. Berna. Malapit na yung December. At pag narinig natin ang December, Christmas time na talaga yan. At yun nga, sabi ko, as we always do traditionally, nagkakaroon tayo ng mga diskwento caravan. I hope na yung mga kababayan natin gusto rin maka-avail ng mura. Punta lang po kayo dito sa City Hall, sa City Parking Grounds on December 6 up to 10. Sana payagan tayo hanggang and also hiniling ko dyan na sana ay parang magkaroon ng konting night market din. Para naman yung ibang may trabaho, hindi makapunta ng talagang oras lang, makapunta sila ng hanggang gabi. Hopefully, mapayagan tayo hanggang alas 9 ng gabi. No? At yung mga gusto namang magkaroon ng paninda rin. May mga iba dyan talagang gusto rin talaga, alam ko Kaso hindi na lang alam kung saan pupunta. Punta lang po kayo dito sa 4th floor ng Parañaque City Hall, left wing. Andito po kami. At makikita nyo, Consumer Welfare Office. At pwede nyo kayo magpalista. Ito po ay libre. No? Basta lagay nyo lang huli nyo. And gusto ko lang sanang sabihin, kasi meron hulang tayong mga konting, syempre, criteria, no? Or pinapatupad. Ano po yun? Syempre, dapat the wearing of face mask. Eto, ako may face mask ako, kaya lang nagsasalita ako, sabi ko tanggalin ko muna para it will become clearer naman yung sasabihin ko. And then, face shield, hopefully, hindi ko alam kung tatanggalin na rin, pero kung para sa closed mga doors na ganyan, crowded places, siguro it is better to put your face shields. Also, palaging dala ang alcohol, dami kong alcohol dito, palaging dapat ng alcohol, washing of hands na frequently, and of course, yung social distancing very important, no? At ang pinakamalaga sa lahat, pag gusto kong paalala, ang pagpapabakuna. Sa mga hindi pa po nakakapagpapakuna, gusto kong nang paalalahanan, especially yung mga anak ninyo, meron na po tayong ongoing, no? Si Mayor po, talagang nag-initiate na po niyan, yung 17-year-old, no? 12 to 17-year-old. At ito po, kasi talaga namang darating ang araw, alam naman natin na experience natin na yan. One time, andyan ako sa isang restaurant. Tinanong agad, meron ka bang vaccination card? Buti, dala ko. Kasi, kumbaga sa napakahalaga. Talagang hinahanap na nila yung vaccination card. And that is one of the requirements po, na baka, yung inumpisahan na natin, na sana yung sellers natin are fully vaccinated. Yan po. Yan naman para sa karapatan ka, how do you call that? Kabutihan, no? Ng mga mamimili rin at the same time. Para hindi tayo, kung magkaroon man ng, meron din tayo dyan sa harapan, lalagyan natin ng yung thermal scanning, para hindi, iwasan na natin. Kung medyo hindi magandang pakiramdam, hindi na natin papapasukin doon. Yan naman yung ating i-vouch sa ating mga mamimili na talagang gawin natin very safe. Sabi nga, do not be complacent porque tayo ay nasa alert level 2 na. Gagawin na natin lahat ng mga gusto natin na hindi na tayo susunod sa safety health protocol. Sana tuloy-tuloyin pa rin natin. Ito na yung naranasan natin before. Let us not be complacent. Instead, let us be more or extra careful para rin po sa ating
Thank you very much po, sir. Oh, ma'am, siguro kami po ay buong puso nagpapasalamat sa inyo sa inyo pong napakagandang pong binigay na impormasyon sa amin, lalong-lalo na po dun sa mga mamimili dito po sa lungsod ng Parañaque. So, kami po ay buong puso nagpapasalamat sa inyo, ma'am, at ito po ng aming interview sa inyo. Ito pa ipapalabas po namin sa aming programang Manibela ng Masa Ondago para na rin po doon sa massive information para po sa ating mga kababayan. At ito po ay makakaabot po doon sa iba't ibang lugar dahil ang ating pong programa ay nasa FB Live po ito na kung saan ito po unlimited naman na naririnig ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar. Opo, maraming salamat po. Ang ating pong na-interview po ngayon ay ang officer in charge ng Consumer Welfare Office na si Ma'am Milan Alcaraz. Maraming salamat po. Isa kong samantali ng pagkakataon ito upang pasalamatan, of course, unang-una ang ating very supportive Mayor Edwin L. Olivares sa lahat po ng proyekto po na ginagawa natin, programa po, talaga po na siya po ay sumusuporta dahil po alam niya na ito po ay para sa kapakanan ng ating mga mamimili. At lagi po niyang paalala sa atin na talagang every now and then, talagang dapat price watch, bantay fresh po talaga tayo. At para yan po ay mabigyan natin ng magandang kinabukasan din ang ating mga mamimili, at the same time talagang safe po. Ganun din po syempre ang ating Congressman Eric L. Olivares, talaga pong palagi din po nakasuporta sa akin yan. Sampu po ng ating Vice Mayor, Vice Mayor Rico Goles, and the whole council. At ang ating Konsehal Binky Fabis po, kasi siya po yung chairman ng Trade and Industry. So, ever since tayo po nagkakaroon ng mga project dito, iyan po, tumutulong po sila sa atin. So, yun ang po masasabi ko. Maraming salamat din po, at kami ay nagkaroon ng chance din para maparating sa mga mamimili natin at saka sa ating mga kababayan na ang mga proyektong ginagawa natin. At the same time, yung upcoming program this December. Sana makapagtawag na lang po kayo. We have our number, direct line namin, 88294079 po. Yan. Thank you Sige very ma'am, much. maraming salamat po.